Kumusta? Before we dive into the Word, we just want you to know, this is not an accident. God brought you here for a reason. May sasabihin siya sa'yo at may gagawin siya sa puso mo. So take a deep breath, open your heart, and let's hear what God has to say. Welcome to Gia Cabanatuan. Welcome home. All of a sudden, pumasok po yung presensya ng Diyos. Now, for some context po, yung Acts chapter 2, nangyari po yan sa upper room. Pag sinabi po nating upper room, parang ganito po, nasa upper room tayo, nasa third floor. Why? Kasi noong mga panahon po na yan, yung mga Christians, yung mga disciples, nagtatago po sila. Nagtatago sila, bakit? Ano reason? Bakit sila nagtatago? Pinipigilan ng mga Romano, gobyerno ng Roma, yung mga disciples ni Jesus, yung mga witnesses, kagaya ni Peter, nila John, yung mga disciples, na ipakalat yung balita na buhay si Jesus. And si Jesus, eto po, kung bibigyan natin ng konteksto, 10 days earlier, si Jesus po bumalik po sa langit. Nag-ascend siya sa heaven. Now, sabi ng mga anghel, dun sa mga disciples, anong ginagawa nyo dyan? Ba't kayo nakatayo? Umalis kayo dito at ipakalat nyo yung balita na buhay si Jesus. Now, for 10 days, walang sagot ang langit. For 10 days, naghihintay sila. Pangako po ang Holy Spirit. Pangako yung presensya ng ating Panginoon, pero hindi nila alam kung kailan nila mararanasan. At isang bagay na dapat po nating maunawaan ngayon, ano ba yung role ng Espiritu Santo sa ating buhay? Now, nung nasa upper room po sila, habang sila ay umaawit, at habang sila po ay nananalangin, kagaya po ng ginagawa natin kanina, biglang ano-ano'y, all of a sudden, sa ibang reference, suddenly, then suddenly, here comes the rushing wind. At sila pong lahat ay nakaranas na presensya ng ating Panginoon. But right now, ano ba ibig sabihin ng Pentecost? Sabihin nga po ulit natin, Pentecost. Pentecost, ibig sabihin po niyan sa Greek, 50. Okay, simple lang naman ibig sabihin ng Pentecost. 50, 50, 50. Now, sa ibang salin ng Bible, ang ibig sabihin ng Pentecost din ay pag-aani. First fruits. Bakit po? Because during Pentecost, ito po yung time na nag-aani sila ng wheat. Yung ginagamit po para panggawa ng tinapay. At yung unang salang ho, yung unang batch ng maaani po nila, inaalay po nila yung sa temple as first fruits. Now, very interesting, kasi sabi ng scripture, ito pong si Jesus, nag-ascend sa heaven, bumalik siya, nagpakita, nakasama niya yung mga disciples for 40 days. Now, very interesting kasi po, yung Pentecost, okay, yung Pentecost, sineselebrate po siya 50 days after ng Passover. Given po yung narrative ng scripture, si Jesus po ay namatay during what? Anong season? Passover season. Okay? Now, 50 days after, here comes Pentecost. Ibig sabihin, hindi lang ho basta ito nagkataon lang, kundi meron pong pinopoint dito yung scripture at meron pong gustong ituro sa atin ang ating Panginoon. 50 days after the feast of the first fruits or Passover or resurrection. Alam niyo po, sa Old Testament, sa Old Covenant, pag sinabi nating Pentecost, dalawang bagay yung naaalala po nila. Number one, Harvest Festival. Pagka Day of Pentecost, inaalala nila, okay, panahon ng pag-aani ngayon. Ang gagawin namin, magpapasalamat kami kay Yahweh. Pangalawa naman, kapag Day of Pentecost, naalala nila, Exodus 19, binigay yung 10 commandments gamit yung 2 tablets, season of the giving of the law. Now, sa New Testament, hindi lang siya basta Harvest Festival, hindi lang siya basta giving of the law. Pag sinabi nating Pentecost, ito yung pagkakataon na naranasan ho nila yung Holy Spirit. Now, because of that event, and because of that experience, nagkaroon ho ng first fruits Christian. And because of that experience, yung pong gospel sa Jerusalem, kumalat po. Yan ho yung isang naging way ng ating Panginoon. After po nung event na to, si Apostle Peter, na takot, humarap siya sa mga tao, filled ng Holy Spirit, nag-preach, at no moment po na yun, ilan ang tumanggap? 3,000. Amen? Now, nabalitaan niya, because of that event, kumalat yung gospel. Ang bilis ho ng pag-spread ng gospel. Why? Because they experience the Holy Spirit.
Sabihin nga po natin, Holy Spirit. Now, sino ba Holy Spirit? Sabi ng iba, wind lang yan. Alam niyo, may mga ilang katuruan, and yung iba po, hindi naniniwala sa Holy Spirit. For them, Holy Spirit is just an emotion. Holy Spirit is just a force. Holy Spirit, hangin lang po yan. Holy Spirit, force lang yan. Now, ano sinasabi ng Biblia when it comes sa Holy Spirit? For God is Spirit, so those who worship Him must worship in spirit and in truth. Sabi ng Scripture, ang Diyos ay Espiritu, kaya't kailangan siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. 1 John, next slide, 5:7. Yan, nawala po, no? 1 John 5:7. Sorry po, naglolo ko. Sabi dito, for there are, ito, King James Version ho ito. Alam niyo po, maraming nagtuturo na hindi naniniwala at hindi nagbabasa ng Bible, iniiwasan ho itong verse na to. Ang binabasa nila ay Tagalog. But ito po, King James from the very first Old English na Bible, for there are three that bear record in heaven. The Father, the Word, who is that Word? John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Now, who is that Word? That is Jesus. And the Holy Ghost, and these three are one. Maliwanag po ba? Now, kung tatanungin nyo, Vince, meron totoo ba na Diyos of Holy Spirit? Totoo ba na tatlo tapos isa? Magbigay ka ng verse, isa pa lang po to. Meron po akong special preaching and teaching about sa Trinity. But right now, pag-aralan natin, and let us agree that Holy Spirit is God. Amen. Marami po kasi hindi naniniwala, mga Christian churches, na hindi naniniwala din that Holy Spirit is God. Iniiwasan ho ng mga nagtuturo itong King James Version. Now, bago yung NIV, bago yung NLT, bago maging Tagalog Biblia, 1600s pa lang, nakasulat na ho yan. Iniiwasan ho nila yan. Sabi doon, no, there are three record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Sabi ng John 4:24, for God is a Spirit, and we should worship Him in spirit and in truth. Ibig sabihin, the Holy Spirit is God. Hindi lang siya basta force, hindi lang siya basta energy, siya ay personal, nakikipag-ugnayan at kumikilos. Amen? Next slide. Sabi sa Genesis chapter 1 verse 2, yung Holy Spirit, God's Spirit, nandun na nung una pa. The earth was formless and empty, and darkness, and sabi po sa Genesis chapter 1 verse 2, and darkness, naglulus lang yan, ang lupa ay walang hugis o anyo, and the Spirit of God was hovering over the surface of the waters. In the beginning, nandun na yung galaw ng Espiritu Santo. Next slide na. 1 John chapter 4 verse 4, but you belong to God. Tayo po ba ay anak ng ating Panginoon? Amen. We belong to Him, we belong to God dahil tinanggap natin ang ating Panginoon. 1 John chapter 4, my dear children, you have already won a victory over those people because the Spirit, capital letter S, who lives in you is greater than the Spirit, small letter S, who lives in the world. Amen. Now, nung tinanggap natin si Jesus, sabi ng Romans chapter 9, yung Espiritu Santo ay nananahan na sa atin. Now, ito po mga disciples, promise po ito. No? Promise ni Jesus, sabi nga sa John 14, aalis ako, pero hindi ko kayo iiwan ng ngulila. I will send the advocate. I will send the comforter. I will send the counselor. Maraming tawag sa Holy Spirit. Some of them, sabi nila, forced lang yan. Sabi nila yung nangyari sa Acts chapter 2, special event yun, hindi na yun mauulit. Now, kung pagbabasayan natin yung Acts chapter 2, kung dun lang yun nangyari, sa 1 Corinthians chapter 12, minimension uli yung Holy Spirit. Sa 1 John, minimension uli yung Holy Spirit. And si Jesus, bago siya mag-ascend sa heaven, sabi niya, baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ibig sabihin, alam niyo po ba, importante na hindi lang natin basta kilala o alam na mayroong Holy Spirit, alam natin kung anong role niya. Alam niyo po ba ang GIA? GIA is Christ-centered, Bible-believing, Spirit-filled church. And habang nagsisimula po tayo dito or
nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon at nagpa-pioneer tayo ng isang simbahan, 7th month old na, pang-awalong buwan po natin ngayon, praise the Lord. Salamat sa Panginoon, pero isang bagay na dapat nating matutunan, i-angkla natin yung ating buhay sa ating Diyos. At kailangan nating kilalanin yung galaw ng banal na Espiritu. Amen? Present po siya in the beginning. Nandun na siya sa Genesis chapter 1 verse 2, sabi kanina. Tapos yung Holy Spirit po na nasa atin ay mas makapangyarihan. Yung Spirit na nasa iyo, yung Diyos na tinanggap mo ay mas makapangyarihan kaysa sa Espiritong nasa sanlibutan. Ibig sabihin, anuman yung problema na dapat nating pagdaanan o pinagdadaanan natin ay kaya nating pagtagumpayan dahil nasa atin ang Espiritu ng Diyos. Amen. Tinanggap po natin. Now, tanong, sa Acts chapter 2, naranasan nila during Pentecost yung Holy Spirit, but why? Ano yung mga reasons and events na naging dahilan para maranasan po nila yung Holy Spirit? Andyan na ba? Next slide. Una, meron po silang pagkakaisa. Sabi niya po natin, unity. Pagkakaisa. No? Naalala ko po nung 2022, merong unity team. No? Pero yung unity team na nagiba na, nawala na. 'Di ba? Nag-aaway-away na rin po sila. Now, yung mga disciples po sa Acts chapter 2, basahin niya po natin ulit yung verse 1. Acts chapter 2 verse 1. Sabi dito, nagkakatipon silang lahat. Next slide na. On the day of Pentecost, nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. They were all together meeting in one accord, meeting in one place. Meron pong pagkakaisa. Sabi ng Psalm 133 verse 1 to 3, God commands blessing where there is unity. Now, gusto po ba natin magkaroon ng pagkakaisa sa ating buhay? Alam niyo po ba yung inyong pong katawan, kapag walang unity yan at walang harmony, kapag hindi nagkakaisa yung inyong mga sistema, hindi po kayo makakapag-function ng maayos. Pag hindi ginawa, sa katawan natin, iba't iba ng system. May skeletal, may muscular and all. May iba't ibang sistema yung katawan mo. At kapag hindi ginawa ng isang sistema yung kanyang parte, hindi tayo mag-function ng maayos. Now, God commands blessing where there is unity. Paano kikilos ang Diyos kung magkakaiba tayo ng pananaw? Paano kikilos ang Panginoon kung hati-hati po tayo? In other words, gusto po ba natin maranasan ang kapangyarihan ng ating Panginoon? Kailangan tayo magkaisa. Kailangan iisa yung damdamin ng puso natin. Kailangan nag-meet tayo to one reason and purpose na, Lord, kaya namin to ginagawa. Wala kaming hidden motive. Gusto namin ikaw bigyan ng bigyan ng kapurihan at bigyan ng karangalan. Amen? Magkaroon tayo ng pagkakaisa. They meet. Nag-meet sila. All the believers were meeting together in one place. Together. Sabi nga po natin, together. Magkakaisa. Now, nagmi-meet tayo ngayon. No? Now, ang ating purpose, Lord, pupunta ako ng simbahan. Hindi lang dahil meron akong sakit ngayon. Pupunta ako ng simbahan hindi lang dahil meron akong gustong ipag-pray at meron akong hinihingi sa iyo. Pupunta ako ng simbahan hindi lang dahil masakit yung aking kalooban. Pupunta ako ng simbahan kasi alam kong buhay ka sa aking buhay kahit parang mamamatay ako sa hirap ng sitwasyon na meron ako. Amen? Magkaisa tayo sa ganung klaseng motive. Magkaisa tayo sa ganung klaseng purpose. Pangarap natin na dumating yung pagkakataon, mas lalo pang pagpalain ng Panginoon yung gawain dito sa Gia Cabanatuan. Alam niyo po, sa mga susunod pong Sundays, meron po akong surprise sa inyo. Ngayon po kasi, medyo nasa proseso pa siya. Pero sa mga susunod pong Sunday, ito po, actually, meron na pong resulta, meron pong ginagawa ang Panginoon, pero sa mga susunod na Sunday ko po, pagka nangyari na ho talaga, doon ko po ite-testify. Na makikita po natin, na meron pong ginagawa ang Panginoon dito po sa ating simbahan. Amen? Magkaisa po tayo. Ano po yung dapat natin gawin? Pastor, ano ba yung dapat namin gawin? Naniniwala po ako na nanampalataya na hindi ka lang recipient ng Word of God. Ikaw din, hindi ka lang tagatanggap ng salita ng Panginoon. Meron po tayong pwedeng gawin at parte sa karyaan ng Diyos. Amen? On Saturday, nandito po tayo, tatapusin natin yung 3 lessons ng Kickstart Series 1. Plus prayer night na rin natin. Mananalangin ho tayo. Lalapit po tayo sa ating Panginoon. Bonus na lang yung handa ng mga nag-birthday ng August. Ngayong August po, no? Pero ang gagawin natin, Lord, as one community, with one accord,
with one purpose, lalapit kami sa iyo at mananalangin kasi nagkakaisa kami. At ang layunin namin, gusto ko naming maranasan. Amen? Etong mga disciples, they were longing sa presence ng ating Panginoon because nag-ascend si Jesus sa heaven. Nawalan sila ng leader physically. Now, for 10 days, tahimik ang langit. For 10 days, naghihintay sila. Sabi ng Panginoon, mararanasan natin ng Holy Spirit. Acts chapter 1, verse 8, wag daw muna tayong umalis dito sa Jerusalem kasi mararanasan natin yung pinangako niya. Pero bakit ganun? Ilang araw na yung lumilipas, hindi pa natin siya nararanasan. Alam niyo po minsan, may mga ituturo ang Panginoon sa iyo sa season ng paghihintay. Hello? Merong ituturo ang Panginoon sa iyo sa panahon ng paghihintay. Mas tumitibay yung pananampalataya mo kapag hindi mo agad nakukuha yung pinagpe-pray mo. Kapag nag-pray ka, nakuha mo, anong nasa isip mo? Ang lakas mo sa Diyos. Magandang pakiramdam. Pero kapag nag-pray ka, naghihintay ka, yung pananampalataya mo, mas nai-stretch, mas tumitibay, mas nagkakaroon ka ng pagtitiwala na oo, kahit pakiramdam ko, hindi ako malakas sa Diyos. Pakiramdam ko, hindi siya nakikinig. Maghihintay ako ng buong pag-asa. Ganito yung ginawa ng mga disciples. Hindi lang sila basta naghintay na wala lang, naghintay sila na nagkakaisa. Mag-meet tayo sa upper room. Mag-worship tayo. Habang naghihintay sila, they sing hymns, they praise, they pray, naniwala sila sa gagawin ng ating Panginoon. Then, all of a sudden, dun sa moment na hindi nila inaasahan, dun nila naranasan yung pagkilos ng ating Panginoon. Tignan mo, kapag naghihintay ka, yung blessing, breakthrough, kagalingan na nanggagaling sa ating Panginoon, dumarating dun sa mga pagkakataon na hindi mo inaasahan. Hindi ka ba nagpapasalamat na minsan dinedelay ng Panginoon yung mga bagay na pinagpe-pray mo? At may mga sitwasyon ng iyong buhay na inilihis ka ng Diyos doon kasi kung itinuloy mo yung mga plano mo, masisira ka ng mga plano mo. Hindi ka ba nagpapasalamat na may mga plano mo na nasira? Kasi yung mga plano mo na nasira ay parte ng mas malaking plano ng Panginoon para sa iyo. Amen? Magkaroon tayo ng unity. Lord, we have that purpose. Hindi lang ako nandito para magtaas ng kamay. Hindi lang ako nandito para mag-worship sa iyo. Hindi lang ako nandito para ma-bless sa Word of God, kundi nandito ako, makikiisa ako sa vision ng Panginoon para punuin ang langit. Amen! Palakpakan po natin ang Diyos. Unity. They have unity. Meron tayong purpose, iisa lang. Walang ibang pabuburihan, kundi ang ating Panginoon. Pangalawa, meron pong tinatawag na fire. Sabi nga po natin, fire. Fire. Apoy. Sabi po sa verse 3, may nakita silang parang, sabi nga po natin parang, flames, parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. Fire. Fire. Now, sa Bible po, pag sinabi nating fire, sa Malachias chapter 3, yung fire po ginagamit as purifier. Well, in fact, meron pang verse sa 1 Peter na ang pananampalataya po natin, yung pananampalataya po natin ay nihintulad sa ginto. At ang isang determiner na ang ginto ay ginto, pinadadaan sa apoy. Pinadadaan sa fire para makita kung tunay o hindi. Pagka yung isang bagay na nasusunog, mabilis mawala, pinadaan mo sa apoy, nagiging abo. Pero kung matibay yan, gaya ng ginto, kahit padaanin natin sa apoy, medyo lalambot, medyo mangingitim, pero pag pinadaan mo sa proseso, doon mo makikita, tunay na ginto to. Tunay yung pananampalataya. Alam niyo po ba, may mga flames or tongues of fire appeared and settled on each of them. Parang mga dilang apoy. Parang mga dilang apoy na bumaba sa kanilang kalagitnaan. Now, mahirap pong unawain yan because sa kanilang panahon, nung sinusulat po ito, nire-represent ng fire yung presence ng ating Panginoon. At that moment, yung moment na yun, natatanging pagkakataon siya kasi sasabihin natin, ba't ngayon hindi na yun nauulit? Kasi nung Acts chapter 2, sa kanilang yung tindi ng kanilang pananampalataya at paghihintay, at dahil sila yung mga disciples, early disciples na merong mission para ipakalat yung salita ng Panginoon sa Judea, Samaria, and to the ends of the earth, pinaranas sa kanila yung matinding presensya ng ating Panginoon. Bago ka gamitin ng Diyos, yung fire, ginagamit siya pang-purify, pang-refine. Bago ka gamitin ng Diyos, dadaan muna sa fire. Lilinisin ka muna niya. Hindi ka ba nagtataka?
Na minsan, Lord, gusto ko nang magpagamit sa'yo. Gusto ko nang ibigay yung buhay ko para sa'yo. Gusto ko na talagang maging seryoso sa aking pananampalataya. Gusto ko na talagang maging all out. Ayoko nang dumating yung pagkakataon na yung maulit yung dati na manlamig ako. Pero minsan, gusto nating lumapit sa ating Panginoon. Gusto natin maging seryoso. Pero here comes yung mga fire moments. Lord, bakit ganon? Gusto ko magpatuloy sa'yo pero nahihirapan ako. Ang init ng pagsubok. Ang init ng problema. Alam nyo, pinadadaan kayo ng Panginoon dun sa fire to purify you. Nililinis ka ng Diyos. Kasi merong nakikita sa buhay natin ng ating Panginoon na kung magpapatuloy na ini-enjoy natin, hindi makakalugod sa Kanya. Kaya hindi mo ba napapansin, pinadadaan ka sa apoy, may mga fire seasons kasi tinatanggal ng Panginoon yung hindi mo kailangan hanggang ma-realize mo wala kang ibang kailangan kundi siya. Amen? Tinatanggal, mayroong fire. Sabi nga po ulit natin, fire. Di ba? Fire, hindi lang yan basta, sabi dun sa Isaiah chapter 6 verse 7, si Isaiah, bago siya sinend, pinurify muna. Nilinis muna, kinonsecrate muna. Now, you will ask me, Vince, di ba wala naman perfecto? Vince, di ba makasalanan naman tayong lahat? Yes. Pero merong pagpapatawad. At sabi ng Biblia, lahat ng lumalapit sa ating Panginoon at hihingi sa Kanya ng tawad ng buong tapat ay lilinisin niya. Posible ang pagpapatawad. Pero paano mo malalaman na ikaw ay pinatawad? Lumapit ka dun sa source ng forgiveness. And minsan, yung proseso ng pagpapatawad, yung proseso ng pagbabago ng buhay, masakit. May iiwan ka, may hihindian ka, may tatanggihan ka, may titigilan kang gawin. Pero okay lang yon. Kasi ang kapalit nun, fire of anointing. Fire of the presence of God. Fire. Apoy na nanggagaling sa ating Panginoon. Itong mga disciples na to, nakataya na buhay nila dito. Si Luke, doktor. Si Peter, fisherman. Sila Matthew, mga tax collector. May mga profession to mga to. Hindi lang sila mga simpleng tao. Nakataya yung buhay nila. And they have been waiting for this moment. At nung naranasan nila yung pag-ibig ng ating Panginoon at yung apoy, ano pong nangyari? Nabago yung kanilang buhay. Nagkaroon ho ng tapang. Amen? Now, number one, they experience the Holy Spirit, number one, because they are united. Merong unity. Pangalawa, before they experience the Holy Spirit, as they prayed and as they worship, habang sila ay kumakanta at umaawit at nakataas ang mga kamay, parang may mga dilang apoy na bumaba sa kanila. Fire represents refiner. Fire represents, nag-act yung fire as a purifier. Ibig sabihin, nililinis tayo nung apoy. Bago ka gamitin ng Panginoon, lilinisin ka muna niya. Kaya minsan, pinaghihintay ka ng Diyos. Lord, bakit ganon? Meron naman akong gift, meron naman akong skill, meron naman akong talent, pero bakit hindi pa rin ako ginagamit? Bakit hindi pa rin ako makatindig? Bakit hindi pa rin ako nakakatayo? Bakit hindi mo pa rin ako ginagamit? Kasi pinaghihintay ka ng Panginoon, kasi meron pa siyang inaayos sa iyong buhay. Pagpasalamat natin yon. Amen? Una, they are united, merong unity. Pangalawa, merong fire. Pangatlo, meron pong presence. Sabihin nga po natin, presence. Verse 2, sabi dito, walang ano-ano'y, all of a sudden, may ingay na nagmula sa langit. Na tulad ng ugong ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila, purifier, at silang lahat ay napuspos. Silang lahat ay napuspos. Sabi niya po natin lahat. Walang iniwasan. Walang iniwasan. Alam niyo, ganun yung pagkilos ng Panginoon. Ang ating Panginoon, sa ating buhay, yung Holy Spirit, hindi lang siya basta, Lord, kailangan kong ma-revive ngayon, kailangan kong ma-restore ngayon, kailangan ko ng Holy Spirit. Hindi po. Kahit po mag-isa kayo, ako po naranasan ko, nasa kwarto lang ho ako, nagba-Bible study, kasi nag-spend ho talaga ako ng time to read the Scripture. Covenant ko sa Panginoon yan. Walang music. Ako lang ho mag-isa, nagpe-pray. Umiiyak ho ako. Nakikipag-deal ako kay Lord. Lord, ito yung mga panalangin ko. Ito yung mga gusto kong ilapit sa'yo. At gusto kitang maranasan ngayon. Mag-isa po ako sa kwarto, nasa butika po si Labi Pati. Alam po ginagawa ko, nag-worship po ako sa Panginoon. Kasi sa mga pagkakataon na mag-isa po ako, doon siya nakikipag-usap. Doon nagbibigay ng revelation. Alam niyo po, matagal kong pinag-pray na Lord, alam niyo po noon, nung pong nagsisimula ako na Kristiyano, hindi ko naintindihan, bakit may tumataas ang kamay? Bakit may umiiyak?
Minsan pa may nagsasalita ng iba't ibang wika. Hindi ko ho naintindihan yon. Up until dumating ang pagkakataon, ako mismo nakaranas. Nung una, ang tingin ko dun sa mga yon, baliw. Ba't umiiyak yun? Ano naman nakakaiyak? Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Baliw po ba yan? Baliw po sa inyo? Hallelujah. Diba? Baliw po ba yan? Hindi po. Diba? Hindi naman, normal ho yan. Pero ang tingin ko sa mga tao noon na nag-worship kay Lord, yung nakataas ang kamay, baliw. Sabi ko, ba't umiiyak yun? Ano yung sinasabi nun? Ano yung ginagawa nila? Hanggang dumating yung pagkakataon, ako mismo makaranas. At ako po magsasabi sa inyo, okay lang ako mabaliw basta para sa Panginoon. Actually, si David, sabi nung kanyang asawa, alam mo, hari ka pa naman, pero bakit kung umasta ka, para kang baliw? Sabi ni Haring David, mas malala pa yung gagawin ko doon sa nakita mo kaysa nung una. Mas mag-worship ako ng todo sa ating Panginoon. Alam mo, kapag seryoso ka na sa pananampalataya mo, ang tingin sa'yo ng ibang tao, baliw. May problema na yun, bakit umaattend pa rin ng simbahan? Diba? May problema na yun, bakit pa rin siya nag-worship sa ating Panginoon? May problema na yun, bakit nagpo-post pa rin siya ng mga Bible verse? May problema na yun, bakit para rin niya sinishare yung mga post doon sa Gia Kabanatuan? Ang tingin sa'yo, hindi nila naintindihan yung pananampalataya mo. Ang tingin nila sa'yo, baliw. Okay lang. Okay lang. Kasi alam mo kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran mo. Hindi sa lahat ng pagkakataon maintindihan ka ng ibang tao, pero okay lang yon dahil naintindihan ka ng Diyos. Actually, kahit ikaw nga hindi mo maintindihan yung sarili mo, okay lang yon dahil naintindihan ka ng Diyos. Kaya nga ang tawag sa pananampalataya. Hindi mo nakita, hindi mo maintindihan, hindi mo alam i-explain, pero naniniwala ka. Kaya nga pananampalataya eh. Kapag alam mo i-explain, hindi na pananampalataya yun, inaaral mo na eh. Kaya nga pananampalataya eh, hindi ka sure. Pero humahawak ka, kumakapit ka, nagpapatuloy ka, kasi alam mo, nandyan ang Diyos. Presence. Hindi sila sure kung kailan bababa Holy Spirit. Promise siya. Di ba? Kapag ka, halimbawa may uuwi kayong kamag-anak, magsasabi ng date, unless surprise, alam natin, pag merong date. Pero minsan, may mga pagkakataon sa ating buhay na kumikilos ang ating Panginoon sa mga oras na hindi natin inaasahan. Presence. Alam mo po, yung presence ng Lord, hindi ka lang niyan ini-able na lumakas ang loob. Yung presence ng Panginoon, hindi lang siya basta pang comfort. May mga pagkakataon sa ating buhay na yung Holy Spirit yung magsasalita para sa atin. Example, meron ho ba kayong mga tao na naiisip ngayon? Mga tao na naiisip ngayon. Halimbawa lang ho Halimbawa ho ba, bumalik si Lord ngayon? Halimbawa, bumalik si Lord ho ngayon. Orasan ho natin, 11:11 ngayon. Halimbawa, bumalik si Lord. Halimbawa lang bumalik si Lord ng 11:30. Panatag ho ba kayo na yung mga kasama nyo sa bahay, kasama nyo rin mapupunta sa langit? Yung pong besi mate, ano ba tawag doon? Besi nyo sa work, di ba? May besi tayo, may tropa tayo. Pag bumalik si Lord, halimbawa lang for example lang, bumalik ang Panginoon, alam natin, for example, 11:30. Meron po bang peace sa puso nyo na yung mga taong mga importante sa inyo, kasama nyo rin mapupunta sa langit? Alam nyo po ba, mga kapatid, ito po, meron po akong babasahin sa inyong verse. Maraming nagsasabi, Vince, hindi na totoo yung Holy Spirit. Hindi totoo na babalik si Lord. Bata pa lang kami, tinuturo na yan. Hanggang ngayon, wala pa rin naman eh. Presence nandun po tayo sa presence. Pero alam niyo po ba yung dahilan, bakit hindi pa bumabalik si Lord? Alam niyo po ba yung dahilan? Nasa Bible. Pangalawang Pedro, chapter 3, verse 9. Ang Panginoon na hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Ibig sabihin, kaya hindi pa siya bumabalik, kasi baka may dapat ka pang pagsisihan or may makakilala ka na dapat pa ding magsisi. Amen? Tignan mo yung grace ng Panginoon. Tignan mo yung pag-ibig niya. Yung waiting time, Lord, hinihintay ka na namin, pwede ka na ba bumalik? Hindi pa siya bumabalik kasi may gagawin ka pa. Amen? After nung event na to, na-experience nila yung Holy Spirit, pwedeng sabihin nila, Peter, pwede na tayong mamatay. Solved na ako. Hindi ko na namimiss si Lord. Naranasan ko na yung presence niya. But after this moment, nung naranasan nila yung presence ng Lord, hindi pa sila nagpakamatay. Hindi nila winish na mamatay sila.
Hindi sila bumalik sa dating buhay. Nung naranasan nila presence ng Lord, ano po ginawa nila? Si Peter, nag-preach doon sa mga tao. Ano preaching niya? Jesus is alive. Resurrection. After ng preaching, ilang libong tumanggap? 3,000 na tao. Why? Because meron silang unity, they experience the fire, and they experience the presence of God. Amen? Gusto niyo po ba yun sa inyong buhay? Na Lord, I want to experience. Gusto ko maging productive sa aking trabaho. Gusto ko maging productive yung aking negosyo. Gusto ko maging productive bilang isang individual. Gusto ko maayos yung aking pamilya. Gusto ko magkaroon ng unity yung aming pamilya. Gusto ko madala sila sa Panginoon. Now, nagsisimula yan sa presence. Nagsisimula yan sa pagtawag sa ating Panginoon. Nagsisimula yan kapag handa tayong lumapit sa ating Diyos. Nasusundan po ba natin, mga kapatid? Holy Spirit is not just a force. Hindi lang siya emotion. Hindi lang siya basta wind. Hindi lang siya basta fire. Hindi lang siya basta breath. Ang Holy Spirit, the Holy Spirit is God. Now, presence. Alam niyo po, sabi doon sa verse 4, it filled the house. Everyone present was filled with the Holy Spirit. The Spirit fills completely, not partially. Ephesians 5:18, be filled with the Holy Spirit. Alam niyo po, kung puno kayo ng ibang bagay, kung yung puso po natin puno ng pride, kung yung puso po natin puno ng galit, kung yung puso po natin puno ng pagkukumpara, kung yung puso po natin puno ng pagdududa, kung yung puso po natin puno ng kasalanan, walang space para sa Kanya. Kaya minsan, tatanggalin mo na yung pride, tatanggalin mo na yung guilt, tatanggalin mo na yung galit, tatanggalin mo na yung pagkukumpara, hanggang sa dumating yung pagkakataon, siya na lang yung matira. Less of me, more of Him, hanggang maging nothing of me, all of God. Amen? Kaya may mga pagkakataon sa ating buhay. Lord, salamat dun sa sitwasyon na yon. Tingnan nyo yung katabi nyo, naniniwala ko, dati mabilis yan magalit. Pero ngayon, siguro, mas matagal na ng 2 minutes bago mapikon yan. Ayun no? Praise the Lord. Born again, born again. Diba? Why? Sino yung merong kakayanan na bumago yung buhay natin? Hindi po yung katabi nyo, hindi rin ho yung preaching. Actually, kahit ho si Stephen Prado mag-preach dito, kung ayaw ho ninyong magbago, wala pong mangyayari. Ibig sabihin yung Holy Spirit, may kakayanan na baguhin ka. May kakayanan na ayusin yung buhay natin. May kakayanan na i-edify ka. But without you responding to that, wala pong mangyayari. Ibig sabihin, ang kayang gawin, yung Holy Spirit, nandyan siya. Pero ang dapat mong gawin, tanggapin. Receive po natin. Amen? Now, sabi sa wala na to dyan, pero sa Matthew chapter 14, verse 22 to 33, ito po yung pagkakataon, dito na po ako mag-end. Natututo po tayo? Meron po ba tayong nakuha? Holy Spirit. Yan. Importante po yan. Kasi madalang pong tinuturo, madalang pong pinag-uusapan, pero importante. Importante. Alam niyo po sa Matthew chapter 14, si Jesus, nakita ng mga disciples, naglalakad doon sa ibabaw ng tubig. Sabi ng mga disciples, habang naglalakad si Jesus sa ibabaw ng tubig, multo. Sabi ni Jesus, huwag kayong matakot. Sabihin mo nga po sa iyong katabi, huwag kayong matakot. Hindi ako multo. No? Mukha lang akong multo, pero hindi ako multo. Diba? Sabi ni Jesus, huwag kayong matakot. Ako ito, si Jesus ito. Sabi ni Peter, yung leader na disciples, Lord, kung ikaw nga yan, pwede bang pumunta ako dyan? In essence, Lord, kung ikaw nga yan, pwede ko bang maranasan yung nararanasan mo? Pwede ko bang matatapakan yung natatapakan mo? Pwede ba akong pumunta kung nasan ka? Sabi ni Jesus, halika, come. Few steps si Peter, nakalakad siya sa ibabaw ng tubig. Nakalakad siya sa ibabaw ng tubig. Kaso meron pong nangyari. Sabi ng scripture, humangin po ng malakas, umalon, at si Peter, because of the winds and waves, yung kanyang paningin kay Jesus, nabaling ho dun sa winds and waves at nag-start po siyang lumubog. Nung lumulubog si Peter, now, for context, si Peter sanay sa mga ganong sitwasyon. Bakit? Ano profession niya? Sanay sa karagatan yan. Mangingisda siya. Pero wala siyang magawa ng mga panahon na yun, natakot siya dahil nawala yung paningin niya kay Jesus. In essence, ganito po yan.
Kahit gano'n natin kagusto lumago sa ating Panginoon, kung hindi tayo nakatingin sa ating Panginoon, palagi tayong manghihina. Palagi tayong madadapa. Tingnan natin ang ating Diyos. Kapag dumepende tayo palagi sa tao, pag dumepende tayo palagi sa ating mga nakikita, may pagkakataon na lulubog ka at madadapa ka. Tingnan mo ang Panginoon. Kapag yung katabi natin ang tinignan natin, kapag tinignan natin yung paligid natin, marami kang dahilan. Baka higit 100 yung dahilan mo para hindi magsimba. Baka higit 100 yung dahilan mo para wag manalangin. Kapag tinignan mo yung sitwasyon na meron ka. Pero kapag tinignan mo ang Diyos, lahat ng dahilan na meron ka, babawiin ng Panginoon, mako-cover niya. Kasi hanggang ang matira na lang na rason, si Jesus. Lumabog si Peter, anong ginawa ni Jesus? Anong ginawa ni Jesus? Hinawakan mo siya. Nakawakan ko yung braso mo. Now, hindi ko mahawakan kung hindi mo malapit. Hindi mo mahawakan kung hindi mo malapit. May mga pagkakataon sa iyong buhay, lulubog ka na eh. Pero ba't di ka lumubog? Malapit yung Diyos eh. Hawak ka ng Diyos eh. Na-aksidente ka, mamatay ka na sana. Pero hindi ka namatay. Bakit? Hawak ka ng Diyos. Binangungot ka, nagising ka pa, hawak ka ng Diyos. Marami kang problema nun, akala mo susuko ka na, pero hindi ka nakasuko. Hindi ka nabuwal. Bakit? Malapit yung Diyos eh. Hawak ka. Biruin mo, lulubog ka na, hinawakan ka pa rin. Diyos lang yung kayang makagawa nun. Palakpakan natin ng Panginoon sa lahat ng mga tao. After ng event, pinagsabihan si Pedro, sabi niya, kay liit ng pananampalataya mo. Pero bago siya pagsabihan, niligtas muna siya. Hinawakan muna. And after nung event na yon, lahat ng mga nasa bangka, winorship nila si Jesus. Totoo nga, na Diyos ka. Namangha sila. Totoo nga na ikaw ay Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Alam niyo po, sa ating buhay, habang nakatingin ka kay Jesus, makakalakad tayo ng maayos sa tubig. Sa ating pananampalataya. Pero kung titingin tayo sa alon, sa ibang tao, sa sitwasyon, kaysa sa ating Panginoon, mabilis tayong lulubog. Kung gusto po nating maranasan yung presensya ng ating Panginoon, kung gusto nating mag-abide, mag-dwell sa atin ng Holy Spirit, yung kanyang presensya, dapat nakatingin tayo sa Kanya. United tayo as one community at handang dumaan sa refining fire. Lord, yes, for so long iniiwasan kong dumaan sa pagsubok. Alam niyo po, tuwang-tuwa ako dun sa nabasa ko na prayer. Pinost niya, minayday niya yung prayer niya, sabi niya dun sa prayer niya. Lord, sabi niya, Lord, hindi ko ire-request na tigilan mo na yung mga pagsubok na dumarating sa aking buhay. Pero pwede po ba, pagdating ng mga pagsubok, kahit sabay-sabay, bigyan mo ako ng lakas para magtagumpay? Bakit niya yun nasabi? Ano yung nagbigay sa kanya ng ability para ma-type yun at may panalangin yun? Holy Spirit. Pinapatapang ka ng presensya ng Diyos. Siya yung nagsasalita para sa'yo. Comforter, peacemaker, life giver, advocate, counselor. Siya yung ating Panginoon. Amen? Now, you want to experience that? Now, hindi po ako mag-encourage na let's speak in tongues. Ako, naniniwala po ako dyan sa speak in tongues. Pinapractice pa rin po yan up until now. Kung meron po kayong gift, so be it. Ako po, matagal ko pong hinintay. And sobrang dalang po sa akin. Kapag nagpipreach ako, or kapag meron pong revival session, dun po. Pero kapag ako lang po mag-isa, hindi ibig sabihin na hindi ka po nagsalita sa iba't ibang wika or nag-speak in tongues, hindi nyo po naranasan. Magkakaiba po gifts ng Holy Spirit. Yan po yung topic natin. Pero nitong Sunday, sa susunod ng Sunday. Ano pinagkaiba ng gifts? Sa fruit. May gift eh. Yung pagsasalita, pag-interpret, gift po yan eh. Pero merong fruit of the Holy Spirit. Love, peace, joy, patience, kindness, self-control. But right now, in-encourage ko kayo na kung gusto nyo ng gift, paano po? Isik natin ng Panginoon. May ilan ho dito, naririnig ko or napapansin ko talaga, merong gift ng manifestation ng Holy Spirit. Pero ang pinakamatinding manifestation and gift ng Holy Spirit, alam niyo po kung ano? Bagong buhay. Amen? Yung pag naranasan natin ng ating Panginoon, hindi ho natatapos dito.
hanggang labas, dala-dala mo yung Espiritu Santo sa iyong buhay. All of a sudden. And I'm speaking to every situation right now. Naniniwala ko, mga kapatid, hindi man mamaya, merong resulta yung pinagpipray mo kay Lord. But maybe, next week, next month, next quarter, all of a sudden, baguhin ng Panginoon yung trajectory ng iyong buhay. Manatili ka lang sa lilim ng presensya ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Salamat, Panginoon. Tumayo po tayong lahat.